RFID all tollways sa lahat ng expressway sa Luzon ililunsad na ngayong araw. Malacanang itinanggi ang balitang bumaba sa pwesto si Finance Secretary Ralph Recto. Malacanang ipinauubaya na sa Ombudsman ang investigasyon sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Bureau of Customs at Land Transportation Office lumagda sa kasunduan para sa monitoring ng luxury cars. Pag-iral ng amihan, inaasahang magsisimula sa susunod na linggo ayon sa Pag-asa. At Amazon Cloud outage nagdulot ng malawakang aberya sa internet sa loob ng 15 oras. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng One RFID all tollways ngayong araw. Dahil dito, hindi na kailangan ng iba't ibang RFID para makadaan sa mga expressway sa Luzon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ibig sabihin ba nito mamimili na lang ng isang RFID account at papaano ang proseso para magamit ang isang RFID account sa lahat ng tollways? Yes, Ella, tama. No? Mamimili na lamang kung anong RFID account ang gagamitin, kung ito ba ay Easy Trip o AutoSweep. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan ng iba't ibang RFID sa bawat toll operator. Kanina mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng One RFID all tollways sa ilalim ng Toll Collection System Interoperability Project. Kailangan na lamang mamili ng isang RFID provider na siyang gagamitin para sa maginhawa at walang abalang pagdaan sa alinmang toll road o alinmang expressway sa Luzon tulad ng NLEX, SLEX, TPLEX, SETEX, CALAX at iba pa. Para mai-enroll ang isang RFID, una, piliin ang gagamiting RFID sa pamamagitan ng pagre-rehistro sa website ng inyong napiling RFID service provider. Pangalawa, pumunta sa service center para mapatanggal ang hindi napiling RFID sticker at maaari nang i-load ang napiling RFID account. Maita-transfer rin ang balanse sa hindi napiling RFID. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw ang layunin ng proyekto, ang mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll gates. Hindi rin anya maikakaila na nagdudulot ng kalituhan ng dalawang RFID system. Kaya pinag-aralan na niya ang problema at nakahanap naman ngayon ng solusyon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Eli. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Isinusulong ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na magkaroon ng investigasyon ng Kamara sa umano'y financial mismanagement sa Government Service and Insurance System o GSIS. Binigyan diin ng kongresista na malaking bahagi ng GSIS contributors at public school teachers. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, may plano bang maghain ng resolusyon kaugnay nito si Congressman Tinio? Ella, pinaplano na ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na maghain ng resolusyon para makapagsagawa ng kinauukulang investigasyon ng House Committee kaugnay ng napaulat na fund mismanagement at umano'y kakulangan ng transparency sa Government Service Insurance System o GSIS.
Partikular na ang GSIS President at General Manager na si Jose Arnulfo Wick Veloso. Ito ay matapos mapaulat ang nasa 8.8 billion pesos umano na halaga ng lugi at pattern ng questionable investment decisions na posibleng magsapanganib sa retirement security ng nasa 2.6 million government employees. Giit ng kongresista, kinakailangan ng agarang investigasyon dito ng House of Representatives. Anya, hindi maaaring pahintulutan na maloko at masayang ang pinaghirapang kontribusyon ng mga guro, nurses at iba pang government workers dahil sa pabaya at kaduda-duda umanong pamumuhunan. Dagdag pa nito, kung ang sariling board members na mismo ng GSIS kasama na ang mga namumuno sa legal, risk at audit oversight ang humihingi ng resignation ng kanilang presidente, nangangahulugan ito ng malubhang problema. Hindi rin anya ito tungkol sa poor investment performance kundi ng sistematikong pagsantabi sa government safeguards at pagsusulong ng pamumuhunan pang sariling interes at hindi ng GSIS members. Binigyang diin din itong mga public school teacher ang pinaka-maapektuhan ng anumang forma ng fund mismanagement. Samantala, itinanggi naman ni GSIS President at General Manager Veloso na solo niyang desisyon ang GSIS investments. Lahat anya ng proseso dumadaan sa approval ng management o board ng GSIS. Giniit din ito ang pagkakaroon ng proper governance at transparency sa pagsunod sa mga regulasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nilinaw ng Senado ang mga patakaran sa paglalabas ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kasalukuyang senador alinsunod sa transparency at data privacy laws. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., tanging mga summary ng SALN ng mga senador ang maaaring i-post sa website ng Senado o ibigay sa sinumang humiling gamit ang tamang format. Kung hihilingin naman ang mas detalyadong impormasyon, kinakailangan ng notarized request at pahintulot mula sa naturang senador bago ito maibigay. Dagdag ni Bantug, aalisin sa dokumento ang mga personal na impormasyon tulad ng tirahan, pangalan ng mga anak at ID numbers upang maprotektahan ang privacy ng mga opisyal at kanilang pamilya. Sang-ayon ang ilang kongresista na magkaroon ng polisiya ang House of Representatives sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nadagdagan naman ang mga miyembro ng minorya sa Kamara na naglalantad ng kanilang SALN sa publiko. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Isinapubliko ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nagkakahalaga ang net worth ng neophyte lawmaker ng 2.24 million pesos. Kabilang siya sa mga miyembro ng minorya sa Kamara na nagsapubliko na ng kanilang SALN. Una ang Akbayan Reform Bloc at sinundan ng Makabayan Bloc. Sang-ayon ng ilang kongresista na magkaroon na ng polisiya ang House of Representatives sa pagsasapubliko ng SALN. Yes po, in favor po tayo dito. And sana hindi lang sa House, no? Sa Senate, sa Malacanang, sa iba pang mga agencies ay magkaroon din ng similar memo para ipakita nila, no, na nasaan ba ang pag-iimbak ng milyones. Nasaan din yung ating mga opisyales na ino-observe yung Section 4H on simple living na dapat ay nasa batas. Pamumuhay ito ng mga opisyales, public officials. Nauna nang sinabi ni Speaker Bogie D. III na pag-uusapan ng liderato ng Kamara ang pagbuo ng panuntunan kaugnay ng paglalantad ng SALN ng House members sa publiko. Ito ay matapos alisin ni Ombudsman Crispin Remulla ang restriction sa public access ng SALN. Handa rin sumunod dito si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Actually po, I believe Speaker Bogie D has he released a statement saying that they would revisit the guidelines for releasing SALNs for all House members. So kung ano po yung direction ng House leadership on that, I will comply po. Sa kasalukuyan, wala pang miyembro ng majority bloc sa Kamara ang nagsasapubliko ng kanilang SALN. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy na pinaghahandaan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang posibleng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga personalidad na sangkot umano sa flood control anomaly. Ito ay matapos magsagawa ng isang internal meeting para sa case build-up kahapon, October 20. Narito ang report ni Jed Naresina. Walang isinagawang pagdinig ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon, October 20. Ngunit nagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa mga ebidensyang nakalap noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Brian Keith Hosaka, Executive Director ng ICI, nagkaroon ng internal meeting ang komisyon kung saan nakatutok sila sa case build-up para sa mga susunod na hakbang. Paliwanag ni Attorney Hosaka, target ng independent body na makapagbigay muli ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ng mga kakasuhang personalidad na umano'y sangkot sa flood control anomaly. The ICI was busy with its internal meetings, mostly related to case build-up. This is also because, as you all know, we said that we will be filing referrals to the Ombudsman within the next 3 to 4 weeks, at least mga 15. So we're targeting that. We're looking at our current files, records, and documents that we have gathered so far, and also testimonies. And we'll inform you beforehand before we file our referrals to the Ombudsman. Hindi pa nagbigay ang ICI ng detalye sa kung sino o anong proyekto ang saklaw ng susunod nilang mga rekomendasyon. Ngunit September 29, nang unang inirekomenda ng komisyon sa Ombudsman na busisiin kung may paglabag sa halos 300 milyong pisong flood control project na nadiskubre sa Oriental Mindoro. Sa naturang report, direktang pinangalanan si Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pang DPWH officials sa Region 4B. Samantala ayon kay Attorney Hosaka, welcome sa independent body ang pagiging bukas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinapanukalang palakasin ang kapangyarihan ng ICI. Well, any additional authority given to the ICI is welcome. But as I mentioned before, I don't know kung sa inyo rin nga yung before, but I heard before and I agree with him, former Justice Antonio Carpio said na ito na yung pinakamalakas na pwedeng maibigay ng isang presidente under an executive order. So any additional powers or authority to be granted by law, then that will be a policy by the Congress or by Congress through their legislative powers. And if we have that law, then we will follow it. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring mabawasan pa ng humigit kumulang 340 bilyong piso ang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay matapos matuklasan ng Senado ang ilan pang red flag sa ilang proyekto sa ilalim ng panukalang budget ng ahensya. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nadiskubre ng Senado na may ilan pang red flags sa ilang line items na nakatala sa proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, mahigit 6,100 proyekto ang may red flags. Nagkakahalaga ang lahat ng mga ito ng higit 271 billion pesos. Kabilang dito ang mga proyektong walang station number o kulang ang detalye, duplicate projects, mga proyektong binabaha-bahagi at reappearing o naulit ng mga proyekto mula sa nakaraang taon. Aminado naman si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi transparent ang mga line item na natukoy ng komite. I think we have time naman po to work on this, but I think this requires field validation. At nandito po ang ating mga regional directors ngayon, naririnig nga ako. Kailangan po i-validate yan isa-isa. Kung makumpirma ang anomalya sa mga naturang proyekto, sinabi ni Gatchalian na maaaring tanggalin pa mula sa 625 billion pesos na natapisan ng budget ng DPWH sa Revised National Expenditure Program o NEP. Bukod pa ito sa mga planong bawasan ng mga proyektong overpriced o mas mataas ang presyo kaysa nararapat. Pwedeng potential tanggalin is 348 billion. 348? 300 kasi yung red flags is already 470. 271. Tapos yung
yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70 something eh. So more or less mga 340 something. 348. Kinumpirma ng senador na hihintayin nila ang report na isusumite ng DPWH sa susunod na linggo bago sila tuluyang magdesisyon kung tatapisan pa ang budget ng DPWH. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang opposition group ang hinihikayat ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga anomalya sa paggasta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential and intelligence funds. Ayon kay Ombudsman Remulla, maaari nilang gamiting gabay ang nauna ng committee report ng Kamara patungkol dito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nagsumite ng sulat ang grupong Akbayan at Tindig Pilipinas kahapon sa Office of the Ombudsman. Laman nito na hikayatin si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na imbestigahan ang mga aligasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nananawagan kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte. Imbestigahan yung Articles of Impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po natin trial sa Senado nitong Agosto. Ayon kay Kiko Aquino D, hindi dapat ibukod ang kasalukuyang isyu ng korupsyon sa Vice Presidente, lalo na pagdating sa umano'y maanomalyang paggastos nito ng confidential funds ng Office of the Vice President, maging ng pondo ng Department of Education o DepEd noong naging kalihim ito ng ahensya. Samantala, ayon naman kay Ombudsman Remulla, ipapaakyat niya ang sulat sa kanyang opisina ngayong araw upang kanyang mabasa. Malamang naman yan, fact-finding yan. Magsisimula yun sa fact-finding. Ngunit giit nito, wala silang jurisdiksyon para alisin sa posisyon ang Vice Presidente dahil mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit maaari pa rin magsagawa ng investigasyon sa Vice, lalo na at hindi ito immune from suit gaya ng Pangulo. Pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan. Basta ang korte ang magsasabi niyan. Ang pagkakaiba lang talaga, hindi mo sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ayon pa kay Remulla, bukas rin ang Office of the Ombudsman na gamiting gabay ang reports ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa confidential fund spending ni VP Duterte. Ilan sa mga nakalagay sa report na ito ay ang liquidated allocation ng confidential funds ng BICE noong taong 2022 hanggang 2023, mga resibong hindi tugma ang petsa at mga signatory na hindi tukoy ang pangalan maging birth certificates. Well, it serves as a good guide, I think. Guide yan eh. So we can use that. We can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na nasa kamay na ng Office of the Ombudsman ang anumang investigasyon kaugnay sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala ng plano ang palasyo na makialam sa issue matapos magsumite ng reklamo ang ilang grupo laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga batayan ng reklamo ang umunoy maling pag-liquidate ng pondo at paggamit ng mahigit 600 million pesos mula 2022 hanggang 2023. Mariin namang itinanggi ni VP Duterte ang mga paratang at sinabing politikal ang motibo sa likod ng mga ito. Inatasan ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na muling mag-apply o maghain ng courtesy resignation ang 204 na employees ng Office of the Ombudsman. Ito ay matapos mapag-alaman nitong nakaraang Hulyo lamang sila pumasok sa opisina bilang mga bagong empleyado. Giit ni Remulla, hinihinalang midnight appointees ang mga ito o mga itinalaga o binigyan ng posisyon bago matapos ang termino ng dating namumuno. Sa kasong ito, bago magretiro ang dating ombudsman na si Samuel Martires sa pwesto. Ayon kay Ombudsman Remulla, makikipagtulungan sila sa Civil Service Commission sa usaping ito.
And I will ask these 204 people to reapply. Kasi may 6-month probationary period. I will ask them to reapply. Lest they become, they be treated as midnight appointees. Kung naman in good faith yan, I hope they're all in good faith also. They can reapply. And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. Pinabulaanan ngayon ng Malacanang ang bali-balita ng umano'y pagbaba sa pwesto ni Finance Secretary Ralph Recto. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan na nag-resign ang kalihim ng DOF. Samantala, kinumpirma naman ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Dr. Gay J. Perez bilang officer in charge ng Philippine Space Agency. Asahan na ang panibagong dagdag singil sa kuryente simula sa Nobyembre. Kasunod ito ng ipatutupad na aumento sa fit-all rate ng Energy Regulatory Commission o ERC. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hindi talaga namin ito itinago at may hirap na desisyon na kailangan kaming gawin dahil una, mayroon tayong ipinalabas na mga patakaran tungkol sa implementasyon ng feed-in tariff system na itinakda din sa batas. May panibagong pagtaas na naman sa singil sa kuryente simula sa Nobyembre. Bunso nito ng increase o pagtaas sa tinatawag na fit-all rate o feed-in tariff allowance. Kinumpirma ito ng Energy Regulatory Commission o ERC matapos aprubahan ang bagong fit-all rate na 0.2073 kada kilowatt-hour. Mas mataas kumpara sa kasalukuyang 0.1189 kilowatt per hour. Asahan na ipatutupad ito sa November billing ng distribution utilities, kabilang ang Meralco at iba pang power providers sa buong bansa. Remember itong filing na ito ng fit-all, hindi naman ito na-file na nakalipas na ilang buwan lang. Kailan ba ito na-file? 2024 pa ata. So, delayed din. At naubos na. Kung may buffer pa noon, ngayon ay wala na. Meron na ring pending na-file for 2026. So, kinakailangan din habulin namin. Kaya, yun din yung mahirap dun sa lugar namin na maraming mga pending, yung mga naiwan na ganitong mga klaseng aplikasyon pero hindi na aksyonan in the past. Si Mang Joseph may maliit na kantin. Kumonsumo sila ng 697 kilowatt-hour noong nakaraang buwan. Katumbas ito ng 82.82 pesos na singil sa kanya sa fit-all. Ibig sabihin, madaragdagan ng 61.61 pesos na naman ang kanyang babayaran sa mga susunod na buwan. Kahit maliit na dagdag yan, pag naipon yan, malaki ang bill namin eh. Kaya lalaki yan. Nagreklamo ni anak ko nga eh. Tumutulong sa amin. Ganito rin ang kalagayan ni Aling Daisy. Kahit mas maliit ang konsumo nila kumpara kay Mang Joseph dahil ang asawa lang niya ang naghahanap buhay sa kanila at nangungupahan lang din dito sa Quezon City. Mabigat pa rin para sa kanya ang panibagong dagdag singil na ito. Mabigat din po. Kahit pa paano, lalaki at lalaki pa rin yun. Yung 4 pesos na yun, lalaki at lalaki pa rin po yun. Ay, minsan ganito po, pagka ganitong hapon na medyo baba muna kami dito, pahangin-hangin, ganyan. Kaya sa gabi po, nagpapatay kami ng ilaw. Imbis na matulog kami ng tanghali na naka-aircon, lalabas na lang kami. Katulad ko sa akin, hindi talaga pwedeng walang aircon. Kasi meron akong sa heart eh. Oo. Kaso, dito lang ako nagpapahinga sa labas. Gabi na lang kami mag-aircon para makatipid-tipid. Ang fit-all ay singil na ipinapataw sa mga consumer para tustusan ng bayad sa mga renewable energy developers tulad ng solar, biomass at hydropower plants na kasali sa feed-in tariff program sa ilalim ng Renewable Energy Act of 2008. Sa ilalim ng programang ito, ginagarantiyahan ng pamahalaan ng bayad sa mga kwalipikadong renewable energy plants sa takdang panahon.
upang hikayatin ang pamumuhunan sa malinis at sustainable na enerhiya. Layunin nito na patatagin ang supply ng kuryente, bawasan ang pag-angkat ng enerhiya mula sa ibang bansa at maprotektahan ang kalikasan. Sabi ng ERC, posible namang ipagpaliban ang adjustment sa feed-in tariff allowance, subalit maaapektuhan nito ang buffer fund ng ahensya. Una, mayroong buffer, yun lang working capital allowance. Kung magkakaroon ng shortfall, yun ang una na kung pagkukunan natin. Subalit kung ito ay mauubos na din at sa aming pag-analisa, yung current na pondo na nasa pangangalaga ng Transco ay hindi na sasapat upang mabayaran. Kung hindi mababayaran ng buo ang mga FIT-eligible na mga planta para sa mga kuryente na maipuproduce nila, ay magkakaroon sila ng claim sa interes at maidaragdag lang ito sa sisingilin sa susunod na taon na makakaapekto sa pagtatakda ng susunod na FIT-all rate. Ayon sa ulat ng Transco nitong September 5, 2025, 97.6% na ang mga obligasyon sa ilalim ng FIT program ang nabayaran na umabot sa 215.27 billion pesos. Gayunman, natira na lamang ay 9 million pesos na pondo ng FIT-all fund nitong September 5, kaya kailangang itaas ang singil upang matustusan ang mga susunod na bayarin sa mga energy producers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumite ngayong araw ng Letter of Sentiment sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang isang private citizen na may kaugnayan pa rin sa issue ng flood control projects. Ayon sa nasabing individual, humiling siya sa ICI na mabigyan linaw sa mga nangyayari at maisama rin sana sa investigasyon ang ilang personalidad. Mula sa Taguig City, ang detalye sa report ni Jed Neresina live. Jed, sino ang mga personalidad na nabanggit dito sa liham na isinumite ng nasabing individual sa ICI? Kailan nabanggit o pinangalanan ng nasabing individual ang negosyanteng si Maynard Ngu na umano'y may kaugnayan kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa kanya, nagtungo siya ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI upang personal na ibigay sa komisyon ang kanyang liham na humihiling na imbestigahan ang mga nasabing personalidad. Sumulat at personal na nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si John Santander, isang cultural and peace advocate. Ayon kay Mr. Santander, isinumite niya sa ICI ang isang liham na humihiling sa komisyon na isama sa investigasyon o maimbitahan sa mga pagdinig ang negosyanteng si Maynard Ngu maging si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa personal niyang pananaw, posibleng may kaugnayan umano ang dalawa sa flood control projects issue. Dun sa final naming letter of sentiments, attached of that, of course, ito yung mga pictures na may kinalaman dun sa, of course, si Maynard Ngu and First Lady Araneta Marcos. So, naniniwala ako na dapat imbestigahan ng ICI yung ganitong sitwasyon o concept. Si Maynard Ngu ay isang negosyante at kasalukuyang Special Envoy ng Pilipinas sa People's Republic of China para sa Trade, Investment at Tourism. Kamakailan lamang ay napasama ang kanyang pangalan sa isang issue tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control at iba pang infrastruktura, kung saan inakusahan siya ng isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na siya umano ang bagman ni Senator Francis Chis Escudero na mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang na ito. Kaugnay nito, binigyang diin din ni Mr. Santander na hindi paglaban ito sa sinumang personalidad dahil aniya nais niya lamang ng isang malinis at patas na investigasyon. Hiniling niya sa independent body na maimbestigahan lahat ng posibleng sangkot sa flood control anomaly. Aniya walang dapat namang ikatakot kung wala naman talagang ginawang masama ang isang personalidad.
Sa ngayon ay wala pang tugon ang mga nasabing individual sa isinumiting sulat ni John Santander sa ICI. Ngayong araw ng Martes, inaasahang may pagdinig sana ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay pa rin dito sa flood control projects anomaly, ngunit wala pang pahayag na inilalabas sa komisyon kung bakit walang mga resource person na naimbitahan ngayong araw. At mamayang hapon inaasahan na makakapanayam namin ang Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Keith Hosaka upang makahingi ng iba pang detalye kaugnay nga rito sa isinumiteng liham sa ICI ng pribadong individual na si John Santander. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Isang kasunduan ang nilagdaan ngayon ng Land Transportation Office at Bureau of Customs na layong paigtingin ang ugnayan ng dalawang ahensya para sa monitoring ng mga pumapasok na luxury vehicles sa bansa. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye sa report ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang nilalaman ng kasunduan ng LTO at BOC? Magandang tanghali, Ella. Bukod sa monitoring ay paraan na rin ito upang masiguro na maiwasan na ang smuggling ng luxury vehicles sa bansa. Magkatuwang na lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Land Transportation at Bureau of Customs kanilang umaga. Pinangunahan ito ni na LTO Chief Marcus Lacanilao at BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa pamamagitan ng kasunduan ay mapapaigting ng LTO at BOC ang pagbabantay sa mga pumapasok na luxury vehicle sa bansa. Samantala, kasabay naman ng MOA signing ay ang pag-turnover naman ng isang Lamborghini na nahuli ng LTO sa BGC Taguig City noong nakaraang linggo. Ayon sa LTO, hinuli ito dahil sa hindi nakakapit ang plate number nito at natuklasan din na walang lisensya ang driver nito na isang Korean national. Sa ngayon ay nagaganap ang isang press conference dito sa LTO para sa mga ibang detalye patungkol sa nilalaman nitong kasunduan sa pagitan ng LTO at BOC. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nananawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at sa Kongreso ang grupo ng airport workers na magsagawa ng investigasyon hinggil sa kasunduan sa pagitan ng Department of Transportation at ng San Miguel-led NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ito ay dahil sa umunoy mga palatandaan ng anomalya sa nasabing kasunduan. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, bakit gustong paimbestigahan sa ICI itong modernization deal ng NAIA? Magandang tanghali, Ella. Naniniwala ang grupo na ang proyekto ay hindi umano nakatuon sa serbisyo publiko, kaya naman nananawagan sila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na isama rin sa prioridad ang pag-iimbestiga sa naturang proyekto. Nagsagawa ng press conference ang puso ng NAIA na binubuo ng airport workers at ilan pang non-government organization upang ipaabot ang kanilang panawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa grupo, dapat nilang tignan ang ICI kung may paglabag sa mga produksyon ng transparency at accountability sa ilalim ng Public-Private Partnership Deal matapos umanong bigyang pabor ng pribadong kumpanya kumpara sa publikong interes. Isa sa giit ng grupo ang kamakailang pag-anunsyo ng dagdag peso sa NAIA fare kung saan mula sa 550 pesos na international fee ay tumaas na ito sa 950 pesos. Habang ang domestic fee naman ay nag-increase sa 300 pesos. Bukod pa dito, binigyang diin ng grupo na mahigit isang taon na anila ang nakakalipas mula ng ipagkaloob ang proyekto. Ngunit wala pa rin anilang malaking pagbabago sa NAIA. Samantala, sa ilang mga anunsyo naman ng NAIA, ilan sa mga pagbabago sa paliparan na ibinahagi ng mga ito ay ang binuksan sa NAIA Terminal 3 ng Nerdanal Food Hall, isang bagong dining area na may iba't ibang kainan mula sa mga bakery hanggang fast food chain na ilang pagbabago matapos ng isang taon.
Sa kasalukuyan naman, kaugnay nitong issue na panawagan ng grupo sa ICI, patuloy naman natin hinihingi pa ang komento at side ng mga inaakusahan upang makuha ang kanilang panig para ukol dito sa issue. At yan muna ang update nila dito sa Pasay City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mia Alonzo. Muling nakarecover ang Philippine Navy ng hinihinalang bahagi ng isang Chinese rocket sa dagat malapit sa baybayin ng Bataraza, Palawan. Agad namang i-turn over ang debris sa otoridad para sa kaukulang pagsusuri. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Matagumpay na recover ng Philippine Navy Western Naval Command ng WESCOM ang isang inihinalang bahagi ng Chinese rocket debris kahapon October 20. Napansin ng BRP Lolinato Toong PG-902 ang isang metallic debris na palutang-lutang sa dagat habang nagsasagawa ng maritime operations sa West Philippine Sea. Tinatayang nasa 12.17 nautical miles sa timog silangan ng Rio Tuba, Bataraza, Palawan. Agad na nagsagawa ng retrieval operations ang mga tauhan ng PG-902 at matagumpay na na-recover ang rocket debris. Sa pakikipagtulungan sa mga kaukulang ahensya, dinala ito sa Puerto Princesa City para sa tamang dokumentasyon at pagsusuri. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakuhang rocket debris sa karagatan ng Pilipinas. Noong ikalawang linggo ng Agosto ngayong taon, isang inihinalang Chinese rocket debris din ang na-recover ng mga mangingisda at Philippine Coast Guard sa Barangay Maliig, Lubang Island, Occidental Mindoro. Binigyang diin ng Western Naval Command na ang insidente ay muling nagpapatunay sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na maritime surveillance upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad at mabantayan ang mga territorial waters laban sa mga posibleng banta. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bag na may kahina-hinalang laman ang natagpuan lumulutang malapit sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea noong Sabado. At para sa iba pang detalye, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang natuklasang laman ng bag na natagpuan sa may Sabina Shoal? Ella, paketing high-grade marijuana o kush ang tumambad sa mga tauhan ng Western Naval Command mula sa itim na bag na nakuha sa karagatang sakop ng Sabina Shoal nitong weekend. Ayon sa Philippine Navy, nakatanggap ng impormasyon ang Maritime Civilian Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary Unit West noong Biyernes kaugnay ng kahina-hinalang bag na nakitang palutang-lutang sa karagatang malapit sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Bunsod nito, agad nakipag-ugnayan ang MCAAU West sa Western Naval Command. Bilang tugon, inatasan nila ang BRP Lolinato Toong na nagsasagawa ng maritime at sovereignty patrol sa lugar na hanapin at kunin ang nasabing mga bagay. Sabado na nang ma-recover ng mga otoridad ang kahina-hinalang mga pakete. Alinsunod sa protocol, agad itinurn over ang mga nakuhang droga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Palawan para sa pagsusuri at tamang disposisyon. Ella, inaalam pa natin kung magkano ang kabuuang halaga ng mga nasabat na droga. Muli namang tiniyak ng Western Naval Command ang suporta sa mga pagsisikap ng interagency sa paglaban sa illegal na drug o illegal drug trafficking at pagtiyak na ang West Philippine Sea ay nananatiling ligtas at malaya sa mga aktibidad na labag sa batas. At yan mo ng latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling ipinagpatuloy ng Department of Justice o DOJ ang pagdinig sa mga reklamo kaugnay ng missing sa Bungeros ngayong araw. Dumating ngayon sa DOJ ang whistleblower at isa sa mga respondent na si Julie Patidongan. Gayon din ang mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungero. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live.
Dante, ano na ang development dyan sa issue ng missing sabongeros? Magandang tanghali, Ella. Katatapos lamang ng isinagawang preliminary investigation, Ella. At ayon pa sa panel of prosecutors at kampo nitong mga nagreklamo at gayon din ng depensa, submitted for resolution na yung reklamo. Ibig sabihin, Ella, ito na yung huling araw ng preliminary investigation at hihintay na lamang kung ano yung magiging desisyon ng panel ng DOJ kung meron bang sapat na batayan para kasuhan yung mahigit sa 6 na pong mga respondent sa kaso. Ngayong araw nga ay ipinagpatuloy ng panel ng Department of Justice yung preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamong isinampa ng mga pamilya ng missing sabongeros sa mahigit 6 na pong individual. Kabilang rito sa mga respondent ang negosyanteng si Atong Ang at Gretchen Barreto at ang whistleblower na si Julie Patidongan. Dumating kanina si Patidongan pero wala na sina Barreto at Ang. Gayon din ang kaanak ng mga sabongero ay dumating din kanina, Ella. Si Atong Ang ay nagsumite na ng kanyang counter affidavit noong nakaraang linggo. Samantalang si Barreto ay noong unang preliminary investigation ay naghain na siya ng kanyang kontrasalaysay. Ang mga inihaing reklamo ay kidnapping with serious illegal detention at multiple murders. So pagkatapos nito, Ella, hintayin na lamang natin kung ano ang magiging desisyon ng DOJ, kung tuluyan na bang may makakasuhan kaugnay dito sa issue pagkawala ng mga sabongero. Yan mo ang ating update mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Binubusisi ngayon sa Senado ang panukalang budget ng Department of Justice o DOJ para sa susunod na taon. Sa budget hearing ng Senado, kinuwestiyon ng isang senador ang implementasyon ng Witness Protection Program ng DOJ. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang partikular na issue sa programa ng Witness Protection ng DOJ na kinukwestiyon sa pagdinig ng Senado? Pero walang sinasabi sa batas na restitution o yung pagsasauli muna ng pera o kagamitan bago bigyan ng proteksyon ang mga nag-a-apply ng Witness Protection Program. Ito ang giniit ni Senador Dante Marcoleta kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng Department of Justice o DOJ. Kasabay ng budget hearing, binuksan ni Senador Marcoleta ang issue ng aplikasyon para sa Witness Protection Program o WPP ni Pacifico at Cesara Discaya. Kaugnay ito ng pagsisiwalat ng mag-asawang Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee, partikular na noong si Senador Marcoleta pa ang chairperson ng naturang komite. Kinuwestiyon ng mambabatas ang proseso ng Witness Protection Program ng DOJ. Paliwanag ni DOJ Undersecretary Jesse Andres, nakasulat umano sa batas ang pagsunod sa legal obligation at civil judgment. Ngunit argumento naman ni Senador Marcoleta, paanong isasagawa ang restitution kung hindi pa nalalaman ng DOJ kung magkano ang dapat isauli ng mga diskaya. How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. The DOJ is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil obligation. Wala pa nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman doon sa memorandum na sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources.
Mungkahin ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, pag-aralan at ianalisa ng DOJ ang argumento ni Senador Marcoleta. Pareho lang naman niya ang hangad nito na panagutin ang mga dapat managot sa issue ng katiwalian, partikular na sa mga maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ella, isa pa sa mga question sa budget hearing ng Senado ay ang pagsang-ayon ni dating Justice Secretary Crispin Remulla na maaaring i-bend o baluktutin ang batas. Tinutulan naman ito ng mga kawani ng DOJ na dumalo sa budget hearing ng Senado ngayong araw. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Mayroon ng lead ang pambansang pulisya sa mga suspect sa nangyaring pamamaril sa broadcaster sa Ginobatan, Albay noong Lunes. Patuloy din ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy kung sino ang salarin sa krimen. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano na ang development dito sa kaso ng pamamaril sa Radio Man sa Bicol? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bumuo na nga ng Special Investigation Task Group SAMAR, ang Police Regional Office 5, na tututok sa investigasyon ng pamamaril sa broadcaster sa Ginobatan, Albay noong Lunes. Bagamat may sinusundan ng lead ang PNP, ipinag-utos pa rin ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na magsagawa ng masusing investigasyon at silipin ang lahat ng anggulo sa nangyaring krimen. Base sa inisyal na investigasyon, binaril si Noel Belen Samar sa dibdib at tiyan nang hindi pa nakikilalang gunman 9:05 ng umaga kahapon. Dinala siya sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City habang kaagad namang nakatakas ang suspect. Ella, si Samar ay isang journalist ng Kadunong ITV at DWIZ sa Legazpi City. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Sa iba pang balita, posible nang ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan o Northeast Monsoon sa pagtatapos ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre. Ayon kay weather specialist Munir Baldomero, senyales ito ng malamig na panahon sa bansa. Dagdag pa niya, makaaasa ang publiko ng mas maaliwalas na panahon sa mga susunod na araw kasunod ng paglabas ng PAR ng Bagyong Ramil. Gayunman, inaasahan pa rin ang mga paminsang pag-ulan tuwing hapon o gabi habang unti-unting nararamdaman ang simoy ng hanging amihan. Bumaba ng 44% ang mga kaso ng influenza-like illness na itala sa Baguio City ngayong taon ayon sa City Health Services Office. Gayunman, nananawagan ng mga otoridad na huwag pa ring maging kampante, lalo't papasok na ang mas malamig na panahon. Mula sa Baguio City, ang detalye hatid sa atin ni Grace Doc Tulero, live. Grace, ano ang paalala ng mga otoridad habang papalapit ang panahon ng taglamig at ano ang nakita nilang dahilan sa pagbaba ng kaso ng mga nagkakasakit? Yes, Ella, ayon sa City Health Services Office, isa sa mga nakakatulong sa pagbaba ng kaso ang patuloy na pag-practice ng komunidad sa health safety measures gaya ng paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa mga may sakit. Gayunman, ipinapaalala pa rin ng mga eksperto na maging maingat sapagkat posible pa rin tumaas ang mga kaso sa mga susunod na buwan. Naitala ng City Health Services Office o CHSO ang 2,657 ILI cases sa Baguio mula Enero hanggang Oktubre, 4% na mas mababa kumpara sa 2024. Walang naitalang outbreak o pagkasawi at nasa ilalim pa rin ng epidemic level ang mga kaso. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, bahagyang tumaas ang mga kaso sa nakalipas na 2 buwan, lalo na sa mga bata 0 to 9 taong gulang. Sabi ko, it's the cause of alarm. It should be alarm. With all this data na nakuha natin for the number of cases that we have this year, sabi naman nila, sir, hindi. In fact, mas mababa pa nga ng 44%.
Hindi naman. So it's seasonal. Ang nakapagtataka lang, at talagang yan ang isang mga challenge ko sa DOH. Why is it na walang vaccine na ipinapamigay ang DOH pagdating sa ILI, influenza-like illnesses? Karaniwang kumakalat ngayon ang influenza H1N1, influenza B, RSV at SARS-CoV-2, patunay na patuloy ang sirkulasyon ng mga respiratory virus. Ang may lagnat na 38 degrees Celsius pataas na may ubo o sore throat ay posibleng may ILI na mabilis na maipasa sa pamamagitan ng ubo, bahin o paghawak sa kontaminadong bagay. Ipinapayo ng CHSO ang pagsusuot ng mask, madalas na paghuhugas ng kamay, agarang pagpapakonsulta, flu vaccine at pagmomonitor sa mga bata bago pumasok sa paaralan. According to our experts naman, mga doctors natin, I'm closely in touch with them, there's no cause for alarm. Hindi naman. Kaya hindi naman tayo magbibigay ng utos na magkaroon ng magsuot ng face mask. Patuloy na minomonitor ng City Epidemiology and Surveillance Unit ang mga kaso ng ILI at iba pang respiratory infection sa mga health center at ospital sa Baguio. Nakikipag-ugnayan ito sa mga paaralan, barangay at trabaho para sa maagang pag-uulat ng mga bagong kaso. Siyempre po, safety first po palagi. As much as possible po, mas maganda pong gumamit ng face mask para po hindi po magkaroon ng hawaan or di kaya po sanitize pa rin po palagi kasi yung mga nahahawakan po natin, yung mga nakukuha po nating hangin is hindi po siya safe nowadays po. Especially po na nanggaling po tayo sa pandemic, yung parang natatakot po na maulit po yung ganun po. Wear face mask po, tapos sanitize your hands every time po. Sa tulong ng Research Institute for Tropical Medicine, sinasagawa ang laboratory surveillance upang matukoy ang mga uri ng virus na kumakalat. Naglabas din ang CHSO ng self-reporting form sa kanilang Facebook page para sa mas tumpak na monitoring. Paalala ng CHSO sa pagtutulungan at disiplina ng bawat isa, maiwasan ang pagtaas ng mga kaso ng sakit sa taglamig. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. Formal na ang hiniling ni Governor Nelson Dayanghiran sa Davao Oriental Electric Cooperative o DORECO at sa lahat ng general manager na mga local water district sa probinsya ang pansamantalang pagpapaliban ng paniningil at pagputol ng serbisyo ng tubig at kuryente sa mga residente ng lalawigan. Layunin nitong magbigay ng financial relief sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol habang patuloy ang rehabilitasyon sa buong Davao Oriental. Ayon sa gobernador, ang moratorium sa billing cycle ay makatutulong sa mga residenteng pilit bumabangon mula sa pinsala ng kalamidad. Umaasa naman ang pamahalaang panlalawigan sa mabilis at positibong pagtugon ng DORECO at mga water district sa naturang kahilingan. Mahigit 1,000 kumpanya at internet services ang naapektuhan matapos magkaaberya ang Amazon Web Services o AWS sa loob ng 15 oras. Nagdulot ito ng pagkaantala sa mga platform tulad ng Prime Video, Canva, Zoom, Roblox, Disney+, Snapchat at Duolingo. Ayon sa Amazon, ang problema ay nagmula sa Northern Virginia Cluster o US East 1 at sanhin ng aberya ang domain name system na pansamantalang nagpahinto sa operasyon ng mga app at website. Nabigyan na ng solusyon ang problema at bumalik na sa normal ang operasyon ng OS o AWS, bagaman ilan pa rin ang nakararanas ng panandaliang pagkaantala. Itinuturing ng mga eksperto ang insidente bilang babala sa labis na pagdepende ng mundo sa malalaking cloud providers tulad ng Amazon, Microsoft at Google.
Inakusahan ng Australia ang China na unsafe at unprofessional na paggalaw matapos magpalabas ng flares ang isang Chinese military jet malapit sa Australian patrol aircraft sa South China Sea nitong linggo. Ayon sa Australian Defense Department, walang nasaktan at walang pinsala sa P-8A aircraft, ngunit nagbabala sila sa Beijing kasunod ng insidente na naging banta sa kaligtasan ng Australian flight crew. Giit naman ng China, illegal na pumasok sa kanilang himpapawid ang Australian jet at kailangan itong paalisin dahil sa umano'y paglabag sa kanilang soberanya. Ito na ang pinakahuling insidente sa serye ng tensyon sa rehiyon at nananatili pa rin ang tunggalian ng mga bansa sa usapin ng South China Sea at seguridad sa Indo-Pacific. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20 na nagsasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mampanig ng daigdig at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.